Okay. Maganda 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 magandang inyong mula Luzon. Siyempre, welcome po sa ating isa na namang ng ating palatuntunan. Ating sa may pinamagatang Dear Gov. Inyo pong mapapakinggan ito at mapapanood ng live sa ating Facebook page at inyo din po mapapanood sa YouTube at ida-download din po natin sa TikTok. At syempre, inyo pong kalilimutan pakinggan sa Spotify. Magandang gabi po sa inyong lahat. Buong Pilipinas po at ang buong mundo ay talaga namang nagimbal sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho talagang mainit na usapin. At higit sa lahat, bukod sa mainit na usapin, iyan po talaga ay talagang, Diyos ko, legal battle. At hindi lang yan legal battle, bagkos yan po ay talagang usapin ng mga may alam sa batas at nakakaintindi sa batas. Kaya naman, nagulat ako dahil kahapon, bukod sa na pagkadami-dami ng mga nabawasan ng friends sa Facebook ay talaga namang ang daming mga legal expert na naglabasan. Anyway, sa highway po tayo makikipagsabayan sa mga legal expert di umano na nandiyan dyan sapagkat ang usapin pong iyan ay nasa Korte Suprema na. Yan ho ay naghain na po ng petition for habeas corpus ng dating presidente at kasalukuyang mayor ng Davao, Duterte, nirarapol na sa Supreme Court. So intayin na lang po natin kung ano po ang magiging resulta niyan sapagkat yan po ay usapin na dapat talagang talakayin at bigyang linaw ng ating Korte Suprema. Ngunit, sinabi naman po ng ating Chief Presidential Legal Counsel, dating Senate President, dating Senador, dating Congressman, Defense Minister at Juan Ponce Enrile o mas kilala bilang Manong Johnny na hindi dapat sa gobyerno ng Pilipinas magsumite ng mga ganitong petisyon dahil ito ay hindi naman usapin na ginawa ng pamahalaan. Yan po ang sabi sa pagkakaintindi ko. Sabi po ni Manong Johnny. Dahil lagi po ninyong tatandaan, sabi ni Manong Johnny, gusto ko happy ka. So naman po natin, gusto natin safe ka. So anyways, pag natin pag-usapan yan, sabi ko nga kanina, yan usapin ng mga nakakaalam sa batas, ang dapat nag-uusap dyan o dapat magtalakay dyan ay mga abogado. Tayo hindi abogado. So, ayusin lang natin sa kabila kasi hindi slow connection. Ayan. So sabi ko nga sa inyo, hindi tayo abogado. May nalalaman tayong konti sa batas, pero hindi ganun sa tingin kong sapat para pag-usapan itong tungkol sa legalidad. Basta ang alam, legalidad ng pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte. Basta ang pagkakaalam ko sa aking alam, may kasong hiniain sa ICC, natural, inisyuhan ng warrant ng Interpol, humingi ng tulong ang Interpol sa ating bansa. Sabi naman ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi pwedeng tanggihan sapagkat may mga malaking tulong din ang Pilipinas sa Interpol. So may commitment, it's a matter of commitment na hindi dapat tanggihan. So nagpatulong ang Interpol sa pagsiserve ng warrant sa dating presidente na sinerve naman sa kasama na General Torre na siserve ng warrant, all of a sudden, magre-react ng maghahanap ng due process, maghahanap ng kung ano-ano. Tandaan po natin na ang inaresto kahapon ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte nakatapos ng isang 6 na taong termino. Pangalawa, dati pong piskal at isa pong abogado, dati alam ng buong Pilipinas na si dating senador at kandidatong mayor ngayon ng Caloocan, Sonny Trillanes III, naghain sila, yung grupo ng Magdalo. Naghain sila nag-file sila ng kaso sa ICC. Alam ng lahat yan. Walang makakatanggi dyan. Alam ng lahat ng politiko, alam ng lahat ng... At sa sitwasyon ngayon, sa sitwasyon ngayon ng mga Duterte, hindi na maganda ang kanilang relasyon sa administrasyong kasalukuyan. Ang sitwasyong ito ay mangyayari sa isang katulad ko. Katulad ko, simpleng mamamayan, nobody, sabi nga nila. Nobody si Christian Grabado. Pero nilalagay ko sarili ko kagabi sa kanya. Kung ako nasa sitwasyon, dating presidente, o isa sa mga tauhan ng dating presidente, Rodrigo Duterte, iisipin ko paano pag sinerve na ang warrant. Kahit na sabihin natin na sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos na we will not cooperate with the ICC. Hindi ba naisip
ng ilan sa mga tauhan ng dating Presidente Duterte na paano kung sa Interpol padaanin, hindi man bumaba ang ICC personal, hindi man nila iserve warrant personal. Paano kung sabi ko kagabi, mukhang may hindi gumawa ng assign sa kampo ni Presidente Duterte. Hindi ba ganong kalawak ang international network ng dating presidente? Wala bang magaling na intelligence officer ang kampo ng dating presidente na magsasabi na Mr. President, may warrant na hong paparating galing sa ICC. Ise-serve po yan ng Interpol at katulong po ang pulisya. Napaka-imposible. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito ay hindi usapin ng simpleng pagsaserve lang ng warrant o pagdampot sa isang simpleng tao. Hindi ito na napagbintangan, babalo, yung mambubukit o si Manong na nagnakaw ng corned beef sa supermarket dahil gutom. So, hindi ito yung usapin na gano'n. Pag-iisipan mo, na kung iisipin mo, magtataka ka eh. Wala bang tauhan na alam naman natin na ang Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte ay napapalibutan ng mga abogados. So ulitin ko po sinisisi si Presidente Duterte. Ito pong aking sinasabi ay nagtatanong lang ako. Pinagtatanto, hindi ba naisip ng dating Presidente, yung mga kampo, yung mga tauhan niya ng maraming abogado, sila, ito ho ang mangyayari. Tatay Digong, ito po ang mangyayari. Piduts, ito po ang mangyayari. Malamang hindi yan padadaanin sa hindi ICC magse-serve niyan o hindi yan baka ang mag-serve niyan Interpol. O ang Pilipinas sa Interpol. Di ba ang ibig ko sabihin? Hindi kayong nasa diyan. Wala pang 1-6 na taon. 3 taon pa lang, hindi na ba gano'n na ba kabilis na wala yung mga tao nila, yung mga tao na pwedeng makatulong, pwedeng mag-isip ba? Nagtataka kasi parang sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pagsiserve ng warrant sa isang simpleng tao. Ang sineserban ng warrant o ang sinerban ng warrant o ang inaresto kahapon ay dating presidente ng Pilipinas na 6 na taong naging presidente na ako naniniwala may mga IO yan, intelligence officer. Karoon ng IO yan. At syempre, mga IO niyan, pagtapos ng term ni Presidente, the former President Duterte, at yan, of course, may mga connection niya, may mga networks, communication pa. Nagtataka lang ako, bakit hindi nila napaghandaan? Yun yung tamang tanong bakit hindi napaghandaan ng kampo ni Presidente Duterte? Diba? Huwag nyo nang sabihin na, hindi, pinupoliticalize kami, o pinupolitika kami ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi. Alam naman ninyo na ando doon na bakit parang hindi naging aggressive? Bakit hindi parang napaghandaan ito, na pinag-isipan o sabi nga sa local politics, wala bang nag-devil's advocate man sa kampo ni Presidente Duterte na Mr. President, Tatay Digong, ito ang pwedeng mangyari. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, alam ng buong Pilipinas, alam ng buong Pilipino sa buong mundo, lahat ng nasa social media, may kaso, may isinampang kaso. Hindi ba kayo napadala ng notice? Nakasama naman sa Bill of Rights yan, nahingin ang inyong side. Kung hindi man kayo nahingan ng side, ibig ko sabihin, nakakapagtaka lang sa isang dating presidente na napapalibutan ng mga abogado, napapalibutan ng mga magagaling na tao. Bakit hindi ninyo napaghandaan itong bagay na? Nang sa gayon, ay nagkaroon kayo ng isang mas mainam na reaksyon. Uulitin ko po sinisisi ang kampo ng dating presidente. Ako po'y nagtatanong lang bilang isang simpleng mamamayan sapagkat ang arestong nangyari o pag-arestong nangyari kahapon ay hindi po aresto o pagdakip sa isang simpleng tao lang. Ito po'y pagdakip sa dating presidente na katatapos lamang ang termino 3 taon nang nakalipas. Na tatay pa ng vice president kasalukuyan. At may mahabang track record sa pagiging politiko. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung ako ang nasa sitwasyon yan, ako nasa sitwasyon na ganyan, of course, magiging aggressive, proactive and aggressive talaga. Attorney, o ganyan, ganito. So nagtataka lang tayo Bakit parang hindi na paghanda? Meron bang hindi gumawa ng assignment sa kampo ni Presidente Duterte? Dapat siguro, yun yan? Questioning? Dapat siguro tanggalin nyo na yan. Busy lang ba ang kampo ni Presidente Duterte, former President Duterte sa pangangampanya sa mga senador? Niya? O, uulitin ko, sa tingin ko may hindi gumawa ng assignment. Diba? So, nag-file ng petisyon kahapon si Atty. Carion o kanina, yung TRO pala, sorry. Sa interview sa
DZWB ba yun o DZRA? Sinasabi pa ni former Executive Secretary Bingbong Mejaldea na may TRO na. Pero kanina, nabasa ko, walang TRO in-issue. Dismiss nga yung petition. So, sinamantala naman ng mga nagpapakalat ng fake news na di umano ang White House ay galit or whatsoever. Diyos ko po, ang fake news, walang maibubuting dahilan, maibubuting dulot kahit anong gawin natin. So, at the end of the day, mga kasama, gusto ko lamang pong paalalahanan ng lahat na huwag tayong maging emosyonal sa pagpo-post. Huwag tayong magpadaan sa ating emosyon. Realistic po tayo at maging factual po tayo. Factual. So, ibig sabihin, huwag niyong pangunahan ng emosyon sapagkat ang taong nasa kontrolado ng emosyon ay hindi nakakapag-desisyon ng ayos. Mga kasama, itong nangyayari sa ating bansa, huwag tayong magpadalos-dalos. Huwag tayong magpadala sa ating mga nararamdaman at ating naririnig, ating mga nakikita. Diba? Pag-aralan po nating mabuti yan, basahin po natin ang mga dokumento. Maging document-based citizen po tayo. Huwag tayong basta-basta na lang maniniwala sa mga chismis sapagkat ang pagkakataong nakita ko ang administrasyon sa ngayon ay natuto talaga. Natuto talaga ang administrasyon. Ang kayo naman sa ang mga tao naman na nasa kampo ni Presidente Bongbong Marcos, ano naiisip ninyo diyan? Isa lang naiisip nila. Baka pwede na magpatawag ng special session ng impeachment ang Senado para i-convene ang impeachment court. 'Di ba? Pwede yan. Abangan natin yan. Pwede mangyari yan. 'Di ba? Pwedeng mangyari yan. O ngayon, pag na-impeach na, tuluyan na impeach na. Sabi nila, impeach na si VP Sara. Pagka nahatulan na, sino ngayon ang papalit? Diba? So, nakita natin. Ako naman ay nagko-komento lang. Nakita ko ang paghahanda ng palasyo na talagang ibang klase. Ibang klase ang paghahanda nila. Hindi katulad nung mga nakaraang administrasyon. Ang pagkakaiba sa pagtirada, sa pag-accommodate ng mga ganitong usapin. Ulitin ko po ay nagbibigay lamang ng komento. Kung meron po akong mga kaibigan na hindi natutuwa sa aking komento, hindi natatanggap ang aking komento, wala naman po problema. Pwede po ninyo akong i-unfriend, pwede po ninyo akong wag kausapin. Pero kung ako po naman simpleng tao lang, nagbibigay lang po ako ng aking gustong iparating sa tao, sa publiko, gamit po ang mga platapormang katulad nito, itong ating podcast, itong ating pagla-live, sapagkat nakikita ko po ang tao kailangan po ng mapakinggan ang mga komento na sa tingin ko naman ay makakatulong. So, hindi ko sinasabing na pagkagaling-galing kong tao. Hindi ko sinasabing ako magaling, ako ay the best, ako ay matali. Pero ang sinasabi ko lang kanina, yung mga sinabi ko kanina, ay nakakapagtaka. Ito'y pagtatanong lamang na bakit walang nakapaghanda, walang nakapag-isip ng mga ganitong bagay. Kung ang isang simpleng mamamayan ay aarestuhin, seserban ng warrant, hindi nakakapagtaka yun. Pero yung dating presidente ng Republika ng Pilipinas, dating piskal, abogado, maraming abogadong napaghandaan ito. Diba? Sa sitwasyon kahapon, hindi ito napaghandaan. Maaari pong mali-mali akong mga sinasabi at hindi katanggap-tanggap sa inyo, okay lang. Pero ang aking pong punto dito ay punto lamang po ng isang simpleng mamamayan na nagtatanong sapagkat uulitin ko po, paulit-ulit kong sasabihin ngayon sa aking podcast, ang nangyari kahapon ay hindi pag-aresto o hindi pag-serve ng warrant sa normal na tao na may katatayo ang katulad niya. Siya ho'y dating presidente ng Republika ng Pilipinas. No, hindi ko po sinisisi ang dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi ko, parang may hindi gumawa ng assignment dyan sa inyong kampo, Mr. President. Sa politika na anong pagpaplano at paghahanda, lagi hong may tinatawag na devil's advocate. Ito pong devil's advocate na ito yung ano yung pwedeng mangyari? What if ito na yung sitwasyon? Ano gagawin natin? Wag mo namin dyan is devil's advocate. Mag-devil's advocate kayo. Hindi ibig sabihin mag-isip kayong pangdemonyo. Isipin ninyo yung mga bagay-bagay na pwedeng mangyari. Sabi nga, prevention is better than cure. Simple na naiintindihan ko sa level ng aking pag-iisip at level ng aking katayuan sa lipunan. Unang-una,
hindi na kayo good terms ng kasalukuyang administrasyon. So, hindi nakatanggap-tanggap po, nasasabihin pa na sumulat ako kay President Bongbong Marcos. Sabi ni President Bongbong Marcos na hindi siya makikipag-cooperate. Hindi na nga kayo good term. Hindi na nga kayo kumbaga kung magjowa nagkakalabuan na kayo. Meron ng gap. Di ba? Hindi na. Umalis ka na the Vice President already resigned, tender her resignation to the cabinet position. So definitely, meron ng cold factor. Kung hindi lang cool off may cold factor. Alam mo, i-anticipate mo na, teka, may warrant of arrest na paparating. Sinasabi naman na sa buong mundo may warrant of arrest na paparating. Ano dapat natin gawin? Ito ang nahanap ko. So again, kung sinisisi si Presidente Duterte, wala akong masamang intensyon, kundi ako nagtatanong lang na bakit parang hindi na paghandaan ng mga nasa paligid? O baka may hindi gumawa ng assignment. He was a former president. Hindi dapat, kumbaga, you're barking at the wrong tree. Sa tingin ko, hindi na call ng government. You can question the government, the national government, di ba? Pero, sa kabilang, yung EJK, sabi nila, there's no such thing as extrajudicial killing. Nung nabasa ko yung kwento ni Kian, medyo, di ba? 17 years old, yung nangyari sa kanya. Sabi nga ni PCO Yusek Claire Castro, hindi tayo pwedeng pumatay. Sabi niya na ulinigan ko sa kanyang comment. Hindi pwedeng patay. Basic yun hindi pwedeng pumatay. Siguro that time, yung kaibigan nating DDS, nadala lang ng emosyon, tahimik ang kalsada. Balikan natin yung mga sitwasyon ng mga pamilyang biglang nawala ng mahal sa buhay dahil sa unjust killing. O sabi nga, extrajudicial killing. Mga kinatok sa bahay, dinaukot ng mga armadong kalalakihan, ilang araw, lubutang na lang sa mga ilog, sa ilalim ng tulay. Yes, masasamang tao yung mga yan. Pero sabi nga nila, kaya nga walang death. Kung nagkaroon man ng pagkakamali o nagkaroon man ng paglabag sa batas, administrasyon ni Presidente Duterte, siguro ngayon na yun. Makikita natin yan sa ICC. Pero sabi naman ni Senator Ping Lacson, gobyerno dapat tulungan pa rin si former President Duterte. Yun lang yung pagkakaintindi ko sa comment. No? Again, antayan natin yung mga susunod pang mangyayari. At saka, unang-una sa lahat, Pilipino tayo. Bansa na may Pilipinas. Huwag natin pabayaan ang soberanya natin. Dahil yan ang dinudurog ngayon ng ating mga kalaban. Itong papalapit na halalan, makikita ninyo yung mga kandidato na soft sa mga ganitong uri ng usapin. Sapagkat nakikinabang yung mga yan, definitely. Hindi yan makapustura, hindi yan makatindig sa mga iba't ibang uri ng usapin sapagkat may mga pinoproteksyonan. Food security, andyan pa rin. Sabi ng aking kakilala na ang Department of Agriculture daw ay nakatakdang mag-import ng itlog. Bihira naman. Itlog ang iimporta ngayon. So, Secretary Laurel, lilimutan ng taong bayan baka nalilibang tayo sa issue ng isisisi nyo yan sa dating administrasyon. Kaya nga po kayo nandiyan dyan. Kaya nyo naman po tinanggap yung pwesto dahil bago po ninyo tanggapin yan, alam po ninyo na may mga problema. At sa pagkakaintindi ko, ay kaya kayo nilagay ni Presidente Bongbong Marcos dyan sapagkat naiintindihan ni gagawin. May plano kayo. Akalain, nagulat ako nung sinabihan ako nung aking kakilala na may plano pala kayong mag-import ng itlog. Ang bihira namang sibuyas, bigas, itlog. Ano pa susunod nating i-import? Wala na bang katapusan yung pag-i-import natin? Ang haba ng panahon, 2023, 24 to 2025, magdadalawang taon. Kung ginawa ng ayos sana yung mga irigasyon, kung sana inayos yung modernization program, proyekto, at tinutukang maigi ang pagtataas ng ani at produksyon ng mga magsasaka, hindi tayo pupunta sa punto na kung saan
napakamahal ng bilihin. Pagkatapos maaaksaya yung mga produkto ng mga magsasaka. Sa Department of Agriculture, alam kong kayo sumasahod ng sobra-sobra sa minimum. Paano na naman yung mga pamilya na hindi na nga sapat, kulang pa ang kinikita? Ang mahal ng presyo ng bigas, ang mahal ng presyo ng bilihin ng mga reka, yung baboy, ganun din. Wag na muna nating talakayin yung karne sapagkat mag-aayuno sapagkat merong paparating ang Lenten season, pag-aayuno sa mga kapatid nating Muslim at sa mga Katolik. Mag-aayuno talaga yan dahil papalapit ang Semana Santa at nagsimula na ang Ramadan. Ang ibig kong sabihin, hindi yata katanggap-tanggap na pati yung itlog, i-import pa natin. Pambihira na. Ang daming mga poultry corporation na nagbibigay ng mga magagandang arrangement sa mga gustong mag-alaga ng manok para mangitlog at para katayin ang karne. Tapos hindi pa ba sapat? Nasa saan hinahanap natin yung Nasa saan kaya yung mapping, yung production mapping, agricultural mapping na nung panahon ni dating Pangulong Marcos, ni FM, ni Marcos Sr., merong mga key production area na ando doon na lahat. Bakit hindi yan? Parang hindi seryoso ang mga taga-Department of Agriculture sa usapin ng food security. Di ba? Ang katwiran nila, kaya nag-i-import, isa sa mga narinig kong katwiran, is bumababa na yung mga taong nag-i-interest o may interest magsaka. Anong dapat natin gawin? Pagka ganun, sa dairy farm, dairy production, sa usapin ng gatas, ang baba ng pinoproduce, kinukuha natin sa ibang bansa, sa Europa, sa Australia. Ito ngayon ang problema. Yung sinasabi ng DA, applicable yun sa ibang bansa eh. Wala nang gusto yatang mag-alaga ng baka. So, paano na production ng gatas? National Dairy Authority. Anong solusyon natin? Magiging dependent na lang ba tayo sa importation na naman? Baka susunod. Import na naman tayo ng gatas. Puro importation. Ang wino-worry ko po kasi, ganito. Dahil nagkakaroon ng nagiging dependent ang gobyerno sa pag-import, nagkakaroon ng pagkakataon itong mga smuggler na mag-smuggler. Nagkakaroon ng pagkakataon. Yun ang nakakatakot na hindi na masyadong iniintindi ng mga nasa pwesto sapagkat na mukhang nagkakaroon sila. Wala pang nakakasuhang smuggler. Wala pang nakakasuhang mga may-ari ng mga warehouse o yung mga umarkila sa mga warehouse na nag-hoard ng mga bigas. Wala pang nakakasuhan. May nabalitaan na ba kayo? Wala pang nakakasuhan. Sapagkat hindi ganun kaseryoso itong mga nasa Department of Agriculture. Pagka hindi kayo ganun kaseryoso, hindi nyo naman iniintindi ang hinain ng mga Pilipino at ang mga magsasaka, mag-resign na. Daming pwedeng maging DA secretary at saka mga may pwesto sa DA na mga progressive ang usapin, ang pag-iisip. Di ba? Lagi na lang tayo nasa importation. Pero ang lawak ng mga agricultural lands natin. Na ang kinakatakot ko, baka ito ay ma-convert na sa commercial. Talagang mawawalan na tayo ng tatanim. Worse, mawawalan na tayo ng sasakahan. Lahat ng ating mga bibiling rekado, kakainin, import na lahat. Imported, di ba? Paano mga magsasaka? Kawawa. So, ayan po ang ating mga napag-usapan ngayon. Sana naman maging maayos na ang kalagayan ng ating bansa. Pero mukhang maayos naman. Mukhang maayos naman. Pero mukha lang. Dahil may mga nasa gobyerno pa rin po na talaga namang hindi sineseryoso ang kanilang pwesto. Hindi sineseryoso ang kanilang trabaho. Ang kanila naman ay pumasok sila ng alas 8 o ng alas 7, uuwi sila ng alas 5 o ng alas 4 at sila ay may sahod. Paano naman yung mga tao, mga mahihirap na talagang umaasa lamang sa gagawin ninyong pagsisipag. Bago ang lahat, sa papalapit po na pagpasok na bigay ng star yung nagbigay ng star yung aking kaibigan na yung kumare si Mar. Mag-ingat ka lagi diyan ha. Salamat at mag-ingat ka.
binigyan mo ako ngayon ng trabaho at isipin kung paano ko mako-convert, mamo-monetize tong 99 star. Salamat, Mare. Salamat, ha. Ingat ka. So, mabalik tayo sa ating mga pinag-uusapan. Baka nalilibang kayo, lahat kayo nakatutok doon sa mga sa sitwasyon ni Presidente Duterte. Anytime na ngayon ay pumapasahim papawid papuntang Netherlands, baka makaligtaan ninyo yung mga iba pang usapin na may kinalaman. Baka magamit itong pagkakataong ito ng mga nananamantala sa gobyerno. Yung iba sa inyo, alam ko, frustrated. Pero we have to move. We have to move. We have to move on and we have to face all the struggles and all issues concerning our lives. Pagka hindi natin to ginawa, bihirang buwan. Walang ibang tutulong sa atin kung hindi tayo. So, ulitin ko, magkakaroon po tayo ng voters education. Inaayos lang yung mga detalye. So, bababa po ang inyong lingkod. Kasama po yung ating mga youth volunteers at iba pa para po magbigay ng voters education. Tuturuan po namin kayo paano bumoto ng tama. Baka sobra ang boto ninyo at baka kulang. Huwag niyong sayangin ang boto ninyo sapagkat susunod na 3 taon na naman, mag-iintay tayo para makaboto ulit. So, yung usapin sa baranggayan, hindi natin alam kung matutuloy yan. Ngayon, marami pang mga pinag-uusapan na kailangang pagtuunan ng pansin. Yung eleksyon sa Bangsamoro, sa first election ng Bangsamoro Parliament, hindi na tuloy dahil na isang batas na postpone, nireschedule na. So mga kasama, lumalalim na 13 minuto makalipas ang alas 11 mula po sa ating programang Dear Gob na inyo pong mapapakinggan at mapapasubaybayan sa Spotify. Meron din po tayo sa YouTube. Meron din po tayo dito sa ating live, dito sa ating Facebook Live. Maraming salamat po sa mga nag-comment, sa mga nanonood, sa mga nag-like and share nitong ating live. Wag ho kayong mag-alala sapagkat yung inyo pong ginagawa ay labis ko pong ikamat yan. Muli po at hanggang sa muli natin pagkikita, marahil okay. Ito po ang ating programang Dear Gob sa ating Facebook page, ating Facebook account at sa ating Spotify. Huwag po ninyong kalilimutan mag-like and share. Lalaking tulong po yan para sa ating programa. Hanggang sa muli po sa ating pagsasama sa magandang gabi sa inyong lahat.